Ayan, so approaching tayo ng i-monitor natin yung mga traffic light, yung mga major traffic light, yung mga numbers po yan na yung magka-count siya ng 5, 4, 3, 2, 1 para matansya nyo po yan kung aabot kayo o hindi. Yan! Woohoo! Ang Biscuit Basin na sumabog na geyser noong July. So Canada immigration o Canada border po tayo, mga Indian. So yos. Wala ho mga ka-Angel. So ito po yung lingkod yung katropa kalakwat siya Kuya JJ. So ngayon mga ka-Angel ay nag-i-snow ngayon sa Calgary. So ito yung nung nakaraan nag-i-snow rin siya ulit, tapos nag-i-snow na naman ngayon. So ito mga ka-Angel, ito yung sinasabi ko na kailangan keep distance tayo lagi. Ayan, so approaching tayo ng i-monitor natin yung mga traffic light, yung mga major traffic light, yung mga numbers po yan na yung magka-count siya ng 5, 4, 3, 2, 1 para matansya nyo po yan kung aabot kayo o hindi. So huwag nyo na pilitin kung hindi feeling nyo hindi kayo aabot para hindi kayo mag-skid. At saka in some cases magkanya during the winter time minsan po acceptable po yung mga alanganin po na stop pagka yung green and then turning to yellow and then going to the red light ay minsan maintindihan po ng mga authority kung minsan alanganin na po yung pag-stop ninyo. So in that case po, as long as hindi naman siya beating the red light, parang beating the yellow light, ay minsan maunawaan nila yon. Kasi pagka pumagsudden stop po kasi kayo doon sa yellow light, tapos sa snowy, sa icy, ay mas baka magdulot pa kayo ng mas malaking aksidente sa ibang cars. In that case po, pagka nag-turn yellow na siya, as long as na hindi naman po siya red before the stop line, ay panindigan nyo na po na i-go nyo na po yan mga ka-Angel. At okay lang po yan na inuunawaan po ng mga tuloy ito mga ka-Angel, nagyayelo na. Ayan, so idiretso ko na mga ka-Angel kasi delikado, baka mag-slide pa ako. So as long as na hindi naman sa red light before the stop line mga ka-Angel, yung nakikita yan. Ito. So yan, may stop line dyan. So kailangan na pagka red, wag yun lang ibiting kasi bawal po yun. Pero pag yellow pa yan mga ka-Angel, pwede pa yan na yan, sorry, ilipat ko yung video natin. Pwede pa yan na ibit, lagpasan as long as na nakalagpas na kayo doon sa stop line. At pag yellow, okay lang po yan. So nakakaunawa po yung mga authority kasi delikado po yung daan. So ayan mga ka-Angel, at ito nag-i-snow na naman yung Calgary. At ito ay mag-upload na tayo ng US escapade natin sa Colorado mga ka-Angel. At panoorin nyo po kung ano yung mga naging itsura sa Colorado. Yan mga ka-Angel, yung Calgary ngayon, yan, oh. Ayan, umuusok siya mga ka-Angel dahil yung mga heater sa building. Ayan mga ka-Angel, yan. So ganyan po yung Calgary mga ka-Angel. Ayan. So yan po yung view ng Calgary skyline mga ka-Angel. Ayan. So dito po tayo sa Center Street na bridge. Ayan yung Calgary Tower mga ka-Angel. Ayan. So ayan yan yung mga building kasi yung heater talagang malamig ngayon, negative 8 mga ka-Angel. Kaya yung mga heater umuusok yan mga ka-Angel. So ayan, dire-diretso lang tayo at ayan, busy ngayon mga ka-Angel sa Calgary dahil rush hour. Yan yung bus ng Calgary mga ka-Angel. Ayan Ayan, ang itsura ng Calgary mga ka-Angel pagka winter. Ayan, punong-puno ng white sa paligid. Ayan. Left tayo dito mga ka-Angel, be patient. Kailangan natin paunahin ng pedestrian. So ito, ayan, tawid tayo. So ayan mga ka-Angel, ayan.
Yan yung mga bridge na yung mga kanjel, yung mga nagko-connect ng mga building. Kaya marami po yan sa Calgary mga kanjel, at record breaking yan sa mga pinaka-extensive bridges ng mga connection sa mga building in the world, yung Calgary. Mga kanjel, alam yung mga yung mga malaking company, US based or Canada based or some other countries in the world, ay pagka gusto nilang mag-set up po ng office dito sa Canada or sa Western Canada, ay dito po sa Calgary ang minsan sineselect nila instead of Vancouver. So maybe some reasons na mura siguro yung rent, at saka alam nila kasing nagbo-boom yung Calgary mga kanjel, yung Alberta. Kaya instead of Vancouver, minsan dito sila sa Calgary nag-set ng office. So ayan mga kanjel, at ayan, ang daming construction dito sa downtown, mga condominium, mga office building. Ayan, so dahan-dahan tayo kasi snow ngayon, parang yung mga dulas ang daan mga kanjel. Ganyan po ang Canada mga kanjel. Ayan, so -7 ngayon. So yan, ganyan po ang itsura ng Calgary mga kanjel. Meanwhile, sana po mga kanjel, nasa good mood po kayo ngayon. At para maganda po yung ating pagkwentuhan at pag-travel. So ito mga kanjel, at opening video natin ay ito, ipapakita ko mga kanjel yung itsura po ng Calgary, Alberta ngayon mga kanjel. So nag-i-snow, medyo kumalma na siya konti. So kanina, start ng umaga pala mga kanjel, kanina ay malakas yung snow. So nakikita nyo mga kanjel, oh, nakikita nyo po yung mga ano ngayon, yung mga daan, nakapal po yung snow ngayon mga kanjel. So ayan mga kanjel, kailangan dahan-dahan tayo, be patient. At malayo pa lang po ay nag-break na tayo. Yan, so magtuturn po tayo dito mga kanjel. So ito mga kanjel, pagka po ganito kakapal na, especially pagka front wheel drive ang drive po ninyo, so gently lang po yung pag-press po ng pedal. Ayan, bandahan lang, huwag yung bibiglayin, otherwise hindi kayo makakaahon. So tulad ng ginawa natin, very slowly lang na gently drive, tapos inaan natin mag-move yung car konti pagkapatag, at saka press natin gently, dahan-dahan natin i-press yung accelerator para hindi siya mag-iikot lang, para kumapit po yung tire sa snow o sa daan mga kanjel. So ganyan, kung nakamove na siya, yan na po yung unti-unti nating i-press na ng yung pedal natin para mag-accelerate siya. So dahan-dahan, gently lang po yung pag-drive mga kanjel. So pagka naman po sa pa-up, so tulad ng sinabi ko, ganun pa rin. So drive, pagka automatic yung car, at slowly na ipipress mga kanjel, slowly yung pakiramdaman natin na kumakapit yung tire or nagmo-move siya. Huwag yung biglang ganun mga kanjel, otherwise hindi kayo makaahon kasi iikot lang po yan, hindi siya kakapit sa snow o dun dito sa daan yung tire natin kung bibiglay natin. So gently lang mga kanjel. So yan ang tip natin, at yan ang ginagawa natin, especially pagka front wheel drive lang po yung dinadrive natin, yung mga usually mga kotse, mga smaller cars. Kung all wheel drive, okay, medyo mas hindi kayo mahihirapang makaahon o mag-move dahil lahat po ng 4 tires ay gagana. So mas challenging po pagka front wheel dahil po dalawang tire lang po ang nag-iikot, wala pong power sa likod mga kanjel. Same lang din po sa rear wheel drive. Sa rear wheel drive mga kanjel, wag din po yung bigla-bigla, kasi ganun din po ang sistema, gaganon lang din po yun hanggang sa gaganon-ganon yung likod, ay yung tail, yung likod ng car ninyo, at mas lalo kayong makabangga o makasagi ng mga things o mga kabilang o katabi ninyong mga car. So gently, always press the pedal gently, slowly lang po, be patient. Okay mga kanjel? 1 minute 37 seconds later. Hula ho mga kanjel, ito naman po yung lingkod yung katrobat kalakwat siya, Kuya JJ. So ito mga kanjel, nag-drive tayo sa gabi, at nag-video lang ako para may pakita ko sa inyo yung kalagayan po ngayon ng Calgary, Alberta.
So ito mga ka-Angel, at hindi pa na-clear masyado yung daan dahil po katatapos lang po yung malakas na snow kanina. At inuuna muna nila yung mga major roads, yung mga freeway, and then yung mga highway, at saka itong mga inner road, mga inner road na daan ay susunod nila hopefully in the coming susunod na mga oras. So ayan mga ka-Angel, kita nyo, hindi na makita yung pintura ng daan. So in that case, hanapin nyo po mga ka-Angel yung dinadaanan na may parang yan yung parang may pakat, yung parang naaninag yung spalto o semento, para doon po kayo daan. Sundan nyo lang po yan para at least mas maganda yung traction, kakapit po mismo doon sa spalto, hindi po tayo nakalutang sa snow. Kaya mga ka-Angel, malayo pa lang, kailangan gently slow down, hindi pwedeng sudden na stop, kasi otherwise mag-skid kayo, mabangga po yung harap, at baka po yung nasa likod ninyo ay mababangga rin po kayo mga ka-Angel. So yan po yung kalagayan ngayon ng Calgary, at uwi na muna tayo mga ka-Angel. So ayan mga ka-Angel, green na, huwag bibigla-bigla, gently lang, dahan-dahan na tapakan yung pedal or accelerator. At kailangan dalawang kamay, hanggat maaari dalawang kamay ang ihawak nyo sa steering wheel o yung manibela, para makontrol nyo po na lalo yung manibela. Otherwise po kasi pag isa lang, kumaganong-ganon yan, at baka lalo kayong pagiwang-giwang, ayun, mabangga nyo pa yung katabi nyo. So ayan mga ka-Angel, at tayo ay ito, sinusundan natin yung parang yung mga bakat po ng mga kung saan dumadaan yung mga car, para at least na dumidikit pa rin po yung tire natin sa daan. So nasa McLeod Trail po tayo mga ka-Angel. So going to the south po tayo. At mga kanya-kanya mga packet mga ka-Angel, especially pag front wheel drive, kailangan nyo ng puwersa konti. So kailangan yung bilisan konti para yung mabilis yung movement ng car, at least may puwersa siyang umakyat. Otherwise, pagka mabagal, baka hindi kayo makakit pagka front wheel drive. So ayan mga ka-Angel, kikita nyo, nakalutang po tayo sa yellow ngayon, sa snow. So ito na yung advantage ng mga truck, yung mga 4x4 o kaya mga all wheel drive, yung mga, ibig sabihin po, lahat po ng tire ay gumagana para tulungan na makaahon o mag-move po yung car, lalo pag sa mga paakyat. So ayan, nakikita nyo mga ka-Angel. So ayan. So kailangan be careful po tayo, monitor natin yung mga sign, yung mga traffic light. Otherwise, kung mga sudden stop ay delikado mga ka-Angel. So ayan, kailangan ko ng pwersa mga ka-Angel. So binilisan ko siya konti para makaahon yung car natin, kasi front wheel drive lang po ito. So dalawang tire lang gumagana sa harap. So ayan mga ka-Angel, at actually okay naman mga ka-Angel, yung mga pagka nag-stop lang po kayo kasi kayo sa paakyat, yun, baka mahirapan kayo mag-move na sa pataas. Kaya kailangan talaga ng proper distance para makaahon kayo. Huwag yung tutukan yung mga nasa harapan ninyo para may distance kayong pumersa. So yun mga ka-Angel ang sitwasyon ngayon sa Calgary, Alberta. At maghapon po yan na nag-i-snow hanggang gabi, mula sa umaga na madaling araw mga ka-Angel. So yan. At uwi na muna tayo, mag-relax muna tayo mga ka-Angel. At pangit ang daan, hindi pa na-clear, so kini-clear pa lang nila. So for safety reason, uwi na muna tayo. Yan mga ka-Angel, sa mga ka-Angel, yung pila ng Chick-fil-A, yung US based po na fast food, pinipilaan po yan mga ka-Angel tuwing gabi. Yan ang haba sa right. Yan. Ito po mga ka-Angel ay nagsara nung ayan mga ka-Angel, yan Chick-fil-A, yan. Nagsara po ito nung pandemic, dahil siyempre pandemic, mahina ang negosyo. At clinosli yata nila lahat po ng mga branches sa Canada. At yun, after how many years after the pandemic, ay ito bumalik na sila ulit dito sa Calgary, dito sa McLeod Trail po. Cross po yan ng Jollibee mga ka-Angel.
So balak natin puntahan yan. Nakukonfuse ako mga Angel, kaano ba kasarap kasi pinipilaan ng mga tao mga Angel. Traffic dito sa highway, nasasakop na nila yung highway pagka ganitong oras, yung mga gabi. So ayan mga Angel, at nasa McLeod Trail tayo. Ayan, nalagpasan na natin yung Jollibee. So ayan mga Angel, at sa gitna tayo. At papunta sana ako doon sa pinakali, pero overtake lane po kasi doon. So dito naman sa right, hindi siya masyadong clear. So kaya nandito tayo sa middle na lang, na 3 lanes po kasi ito McLeod. So pwede na dito sa gitna. At 80 km dito mga Angel, so nasa 60 lang tayo. So wag magmadali mga Angel. Pag di naman kailangan huwag madali para safety. At delikado kung magmamadali, baka yung kaharap ninyo ay biglang nagpreno yan. Ikaw, kailangan mo magpreno rin. Pag wala ka pong proper distance sa kanya, mahihit mo siya kasi madulas ang daan. Kasi it takes time for you to stop dahil nga madulas po yung daan mga Angel. Kaya ugaliin po natin na wag tumutok sa likod po ng hinaan ng harap natin. At proper, kailangan may distance talaga. Doblehin niyo yung distance hanggat maaari. Sa summer, kung ano yung required sa amin, sa winter, doblehin yan para may allowance kayo makapag-stop pagka mag-sudden stop po yun sa harapan. So ayan mga Angel, at advice ko lang, kailangan at maaari may dashcam din po kayo mga Angel. Kaya para for safety reason may record kayo. At least kung hindi nyo kasalanan, mas madali nyo may paliwanag sa authority na hindi nyo kasalanan kung may dashcam kayo, kasi otherwise baka mabaliktad pa kayo pagka wala kayong ebidensya. Kaya mas maganda na yung dashcam mga Angel. May mura lang po sa mga online. May 2-way, may 3-way, may 4-way. Ibig sabihin po 4-way yung 4 na kamera. So ang ginagamit natin ngayon mga Angel ay 4 na kamera. Ipakita ko sa inyo mga Angel, oh. Yan, oh. Yan. Ayan. Yan yun po yung dashcam natin. 4-way camera yan man, 360. Ayan. So nasa online lang po yan, tingnan nyo lang. At least may record kayo kung lalo sa mga ganitong sitwasyon. So may pa-forward na camera, meron ako sa left, meron ako sa right, at meron sa rear. Kinabit ko yung camera doon sa likod makanya sa may trunk. So at least for safety reason yan, may record kayo. At saka halimbawa may mga nag-attempt sa inyo na kumbaga mga loko-loko, at least nabibidyohan niya mga Angel kung may mag-approach din sa bintana, ganyan. So at least naka-record lahat yan. So yan, mga very important po yung dashcam mga Angel. Try nyo po yung bumili yan sa online, mura lang naman po ngayon. Naka-sale po ngayon sa online, Black Friday. So try nyo yan, at least makamura kayo. So ayan mga Angel, at uwi na tayo. Pahinga muna tayo at bukas lalarga tayo ulit. Ang temperature ngayon sa Calgary mga Angel ay, papakita ko sa inyo mga Angel, oh. Ayan, oh. So minus 9 degrees. So yan po yung temperature ngayon sa Calgary, minus 9. So malamig mga Angel. So ayan, tignan nyo man yung daan mga Angel, oh. Nakalutang tayo sa yelo, sa snow mga Angel. Kaya ingat tayo. So magti-change lane tayo dito sa para medyo clear dito sa right mga Angel. Ayan, pagka makatsempo kayo, punta kayo sa clear na mga Angel, na daan, para at least mas maganda yung takbo ng car, hindi siya gumigewang-gewang. So ayan, so okay lang po na mag-slow down dahil understandable yan sa mga ibang driver dahil madulas ang daan. Yan, yung mga nagmamadali nyo mga Angel, oh, hayaan nyo lang yan para sa buhay niya. Basta tayo ay safe lang. Isipin nyo ang buhay ninyo mga Angel, hindi yung ibang buhay na ibang tao na nagmamadali, yung mga tumututok sa likod ninyo. Hayaan nyo lang, tulad ng sinabi ko, kung gusto nila mag-overtake, maluwag po sa left. Hayaan nyo silang tumutok sa likod nyo, kasi may mga nangaasar talaga. May mga gusto para tutukan para mag-speed kayo, no? Hayaan nyo sila mga Angel, maluwag po sa left. Overtake sila kung gusto nila.
At understandable yan sa mga authority, sa mga polis, kasi madulas po ang daan. So ayan mga Angel, tingnan nyo mga Angel, di na nakikita yung pintura ng daan talaga. Nakalutang na tayo sa snow mga Angel. So sa una mga Angel ay mag-i-struggle ka kung paano yung mga diskarte sa pagdadrive sa snow. Pero habang nandito ka po kayo sa Canada, no problem, kasi mapag-aaralan mo yan, ano yung proper speed mo, ano yung diskarte mo, paano ka makaahon sa mga situation na lumubog na o makapal yung snow. So mapag-aralan mo lahat yan mga Angel. Maging ano lang talaga kayo, tawag dito, makalikot yung utak kung paano didiskarte. So mapag-aral nyo lahat yan. Pagka po nasanay na kayo, medyo mas madali na lang po sa inyo pagka nag-snow na. So yan mga Angel, so mag-exit na tayo dito. At yan, so exit na tayo dito sa may 162 Avenue mga Angel. Kaya tulad niya mga Angel, kung hindi na wala naman pong car sa harapan ninyo, i-speed nyo kunti yan para may force po yung car para umakyat, lalo pagka hindi clear yung daan. Otherwise kung mabagal, baka hindi kayo makaahon dun sa paakyat. Pagka front wheel drive mga Angel yung car. So yan. Pero kailangan yung hawakan dalawa talaga yung manibela mga Angel, para kasi gumaganong-ganon yan. Otherwise baka ma-out lose control, baka gumanong-ganon kayo at delikado. So pagka papababa rin mga Angel, ganun din. Kailangan i-slow down, dahan-dahan. At kumbaga mapagmasid kayo sa mga car sa paligid dahil ay may mga aggressive na driver pa rin. So yan. So dito pa lang mga Angel, malayo pa lang yung car kasi red light, gent na kumbaga dahan-dahan yung press na yung pedal. Yan, ganyan. Ganyan. Hindi yung parang summer ganun pa rin yung pagbe-brake. Hindi po safe yung ganun mga Angel. Yan, yung parang kumbaga smooth. So itay nating mag-green mga Angel. Pero hindi natin yan, green na, dahan-dahan lang. Press lang dahan-dahan. Kailangan kumapit yung gulong. Pagka kumapit yun, saka nyo tapakan pa ng para bumilis konti. So slowly lang. Ayan. O, ganyan. Kasi para kumapit po yung tire doon sa snow o doon sa may yung traction is mas maganda ito sa asfalto. So ayan mga Angel, at yan. So green ay lalagpasan natin tong relays po ng Calgary Transit, yung train. Yan. So ito po yung Calgary, Alberta ngayon mga Angel, gabi na. Sa alas 7 po ng gabi ngayon. Ayan. It's part of a life. Ika nga, yung ganito. Ma-outcome rin po niya, may immune na rin po kayo pagka nagtagal na po kayo dito. Sa una lang mag-struggle, nagkasinibago. Pagka nagtagal ay makukuha nyo na lahat ng diskarte. At ma-outcome nyo na yung mga temperature, mga negative na temperature. So left turn tayo mga Angel. Ako mabagal yung sa harapan, so kailangan dito maabutan. Green mga Angel, abot tayo. Yun, sakto. Abot tayo mga Angel. Yan, dahan-dahan din yung pagliko mga Angel. Lagdahan-dahan. Kasi yung centrifugal force, hihilain kayo kung palep, hihilain kayo sa right. Otherwise, baka masagi yung nasa right lane na car. Ganon din sa palep. So, ganyan, ayan. So, yan mga Angel. Yan. So yun po muna ang video natin mga Angel. At salamat po sa panonood. At ingat po kayo lagi. Antabayan niyo po yung mga upload natin sa US mga Angel. At may pakita ko sa inyo yung Colorado escapade namin. So para makita nyo yung itsura po nung full season doon sa Colorado.
So ingat po kayo lagi mga ka-angel. Stay safe, pray hard, it works. Ito po yung lingkod yung katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. May God bless you always po mga ka-angel. At pray hard, it works. Hanggang sa muli at kita-kita tayo sa USA Escapade na video natin mga ka-angel. Thank you very much po sa panonood. God bless you. Mga ka-angel, dito po yung Biscuit Basin na sumabog na geyser noong July. So binalikan natin at tingnan natin yung itsura.